You're the center of what we're doing right now. Lord, ikaw po ang center ng buhay namin. You're the center of this church. Lord, you're the center of the universe. It's not true that the world revolves around our lives. Pero Lord, this world revolves around you, of your goodness, Lord God, of how mighty, of how glorious, how sovereign you are, our Lord. And right now, Panginoong Diyos, we just want you to be the center of all this, O God. We just want you to be here with us today, Panginoong Diyos. May you allow us to understand your word very clearly, Panginoong Diyos. May there be clarity, the Spirit po na magbibigay sa amin ng wisdom and ng knowledge, O God. And today, open niyo po, Panginoong Diyos, yung puso ng bawat isa. Lord, malaya ka pong makakilos sa kailangan po ninyong patuloy na baguhin, i-correct, Lord God, i-encourage kami, Panginoong Diyos. We welcome you, O God. And today, may we receive the fresh vision and new hope that is from you, Panginoon. As we say goodbye to yesterday, madala po ninyo kami, Lord God, to really pursue 2026 in loving you, in honoring you, Panginoong Diyos, and in doing mighty, bigger, and greater things for the glory of our Lord. We praise you, Panginoon. We honor you. We welcome you in this place. Ito po yung aming prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, pwede na po muna tayong maupo. Okay, good afternoon po sa bawat isa sa atin. Sige, pwedeng batiin po muna natin yung mga katabi natin ng good afternoon. Ayan, and sa mga wala pa pong upuan, meron po dito sa harapan, pwede nyo pong i-occupy. Sige po, so this time po, we welcome everyone. We welcome you guys, the sons and daughters of the Lord Most High. Welcome everyone sa mga regular attendees natin, even sa mga first-timers namin. We're so glad na makasama kayo here today. So, sino po dito yung first time na naka-attend sa ating SND? Sige po, taas pong kamay. Ayan, palakpakan po natin sila, and we want to say welcome sa bawat isa po sa atin. Masaya po kami na kasama po namin kayo ngayong hapon na ito. So ngayon po, let's start sa word ng Lord sa atin this afternoon. And ang topic po natin is, yan pa rin siya, sa series pa din natin ng Goodbye Yesterday. And ang topic po natin is Fresh Vision, New Hope. Sabi mo nga sa katabi mo, Fresh Vision, New Hope. Yan, fresh vision and new hope. So, alam po natin na, yun nga, January ngayon, nag-start ang panibagong taon, and we welcome 2026. Tama po, di ba? We-welcome natin siya. Meron dito nag-celebrate ng New Year with their families, ganyan. So, we welcome 2026. Pero sino dito ang alam na agad kung anong mangyayari sa buong 2026? Meron ba dito, nakita niya na kung ano mangyayari sa November, tapos sa December, ganito yung mangyayari. Di ba wala pa naman po? Because we welcome 2026, pero still, it's uncertain. Ibig sabihin, hindi pa rin natin alam anong mangyayari sa 2026. Is it better than 2025 or is it worse than 2025? So we don't know, di ba? Hindi po natin alam yung 2026, but then, there's a new year and there's a new beginning for us all. Alam niyo po, nakita ko na dinesign ng Lord ang panibagong taon for a new beginning para sa bawat isa din po sa atin. So yun po yung pag-uusapan natin. I know na this is a year na sa bawat cell group may goal planning yan. Sino sa cell group nila nag-goal planning sila as a cell, di ba? Meron din dito, nag-goal planning ka sa sarili mo lang. Ito yung gusto kong mabago sa akin and such. So, this is a year of setting goals, making changes, and deciding who we want to become this year.
So 'di ba, meron tayong mga ginugol na I want to become like this for 2026. I want to do things like this. I want to make a difference. I want to change kung ano yung nangyari sa akin sa 2025. And alam po ninyo, God is good. And in Him, there's a new beginning. Mabuti ang Lord, yung iba sa atin nahihirapan mag-start ulit. For some certain reason, nahirapan tayong mag-start again ng maayos. Later, pag-uusapan natin yan. But God is a God of new beginning so that we can start again. Even sa mga failures na napagdaanan natin noong 2025, 2024, 2023, God is a God of new beginning and we will make this opportunity, itong year na to, para magkaroon ng panibagong taon kasama ang Lord. Alam niyo po, this 2026, we can dream again. If nawala yung pangarap natin, this 2026, we can move forward in life. We can learn from our previous mistakes. Kasi New Year siya. And the Lord will do something new sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito po, etong next verse, 3 weeks ko na ata siyang rema. Sige po, next verse, ayan. Sabi dyan sa Isaiah 43:18 to 19, "Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." Ang Lord po ang nagsasabi nito, forget the former things, everything na nasa past, everything na nasa yesterday mo na, huwag ka na daw mag-dwell. Sa Tagalog, huwag ka nang tumira sa past mo. 'Cause, see, I am doing a new thing. Meron akong gustong gawing bago sa buhay mo. Hindi mo ba nakikita? Patubo na siya, mangyayari na siya, kaya you don't need to dwell sa past mo. This year, there is a fresh move from God. Merong malaking gagawin ang Lord, meron siyang gustong ipangyari sa buhay natin, fresh vision, fresh revelation, fresh anointing, and new hope na gusto para sa bawat isa sa atin. Pag sinabing fresh, sige po, next slide, ayan yung definition niya, newly made, newly produced. Kunyari, di ba yung isang tomato, nakaka-harvest lang, fresh yon, walang bulok or anything. Pag fresh, bago. Pag fresh, hindi mo pa ever nararanasan, hindi mo pa ever, yung kunyari yung tomato na yun, natitikman, kasi nga fresh siya, ganyan. Yung mga nagbebenta, di ba, fresh to, ma'am. Kakaano lang, kunyari, mango, ganyan. Kapag nga tinanong mo na, matamis ba yan, kuya? Sasabihin, oo, kahit di niya pa natitikman yung kakainin mong fresh na mango. But then, pag sinabing fresh, newly made, newly produced, hindi mo pa ever nakikita, hindi mo pa ever natitikman, hindi mo pa ever na gagrasp. Ganon yung new na sinasabi ng Lord, na sa 2026, He want to do something big and something new sa buhay natin. Hindi mo pa ever naiisip, hindi pa ever niyang nagagawa. Gusto yung gawin ng Lord sa atin. God will do something new, bigger than what we could ever ask for or imagine. Therefore, dapat pasulong tayo. Kasi, pag we keep on dwelling on the past, may gagawing malaki ang Lord, hindi ka makakasama kasi naninirahan ka pa rin sa past. Gets natin? Kaya I encourage you, hindi tayo papayag na mapag-iwanan. Because again, God will do something new. Pag ayaw mo, may iwan ka. Lahat kami mag-move forward. Lahat kami dun sa magaganda at malalaking gagawin ng Lord. Pero if you want to continue to dwell on the past, it's okay. Pero may iwan ka. Mai-stuck ka dun forever. So ngayon, the Lord is encouraging us na sabay-sabay tayong mag-move forward and forget the former things. Kalimutan na natin lahat ng nangyari before. Mamaya, iisa-isay natin ano ba yung kailangan na nating alisan, ano na yung kailangan nating bitawan. Tingnan niyo po dito sa Exodus 14 verse 15. Sabi dyan, "Then the Lord said to Moses, 'Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on.'" Kasi nung time na to, yung Israelites, kung alam niyo po yung context nito, yung Israelites po kasi, dumating yung point na nasa Egypt sila. Sa Egypt, pinapahirapan sila, ginagawa silang alila-alipin ng mga Egyptian. So ngayon, si Lord, nakita na ginaganon yung tao niya. Sabi niya, sige, alisin na kita dyan sa Egypt. Dadaling kita dun sa
bago mong bahay, kunyari ganun, bago mong pupuntahan, masaya doon, puno doon ng mga fruits, hindi ka mahihirapan doon. Yun yung sabi ng Lord. So, pumayag yung inalis talaga ni Lord yung Israelites sa Egypt. Pero, habang papunta sila doon sa new house nila or sa new place nila, nagrereklamo yung mga Israelites. Parang sinasabi nila, balik mo na lang kasi kami doon. Tignan mo, nahirapan pa kami dito, napapagod pa kami dito. Ang init-init, magta-travel kami papunta doon sa new home. Tapos alam niyo po, ang sabi lang ni Lord kay Moses, huwag ka sa akin umiyak, sabihan mo yung Israelites, mag-move on na sila. So the Lord is telling us, you don't need to dwell on the past. Hindi mo na kailangan balikan pa na mas okay yung buhay ko doon na lang ako, ganito yung nangyari sa past, ganito yung nangyari sa buhay ko. The Lord is telling you, move on. Tama na, paulit-ulit ka na lang sa nangyari sa nakaraan. Kasi ate, sinaktan niya po ako. Kasi ate, naalala mo po kung ano yung ginawa ko dati? Sobrang nangihiya kasi ako, ginawa ko pa yun eh. O kaya, Lord, remember my failures? Yung mga ganun natin, paulit-ulit na lang tayo. Ang sinasabi ngayon ng Lord, move on. Sabi mo sa katabi mo, move on. With force, sabi mo, move on. Ayan, sabihan natin sila, we need to move on. Yun na yung sinasabi ng Lord. Pero hindi lang to yung move on na iwanan mo na, talikuran mo na. Pero yung other term ng move on doon ni Lord, pag binasa nyo, tuloy kang maglakad. Huwag kang manatiling stuck. Continue to walk. Kalimutan mo yung nangyari, pero continue to walk. Yun yung sinasabi ng Lord dito. Next slide. It says there, you cannot hold yesterday's pain, failures, regrets, fears, disappointments, and still embrace God's new work. Hindi sila nagko-coexist. May bagong gagawin ng Lord, pero kapag patuloy ka na nagdedwell, patuloy mong hinahawakan yung nakaraan, patuloy mong hinahawakan yung pain mo, yung failures mo, yung regrets mo, yung takot mo, yung disappointment mo sa buhay, hindi mo fully ma-embrace yung God's new work. Kasi may malaking gagawin ang Lord. But still, when you continue to embrace all this, hindi mo mahahawakan fully yung gustong ipahawak sa'yo ng Lord. There's a risk of mishandling yung new work na ibibigay sa'yo ng Lord when you keep on walking sa yesterday. That's why ang topic natin, goodbye yesterday. Kasi iniiwanan na natin yung nakaraan. Kasi tapos na yon. So ngayon, you have to release something to receive another thing sa buhay mo. Meron nga yung sabi ko po, nung basta may prayer and fasting noon, sabi, you need to subtract first before adding first. Di ba? Next year, mag-run ako, mag-exercise ako. Next year, ganito yung gagawin ko. Next year, magta-travel ako ng madami. Next year, yada-yada, ang dami. Pero before you add something, subtract many things muna sa'yo. Kailangan mong alisin muna yung pagiging, kunyari, attitude mo, masyado kang magasta sa pera, aalisin mo muna. You have to subtract things before you add something. Kasi pag yan nagsama-sama na, mabibitaw-bitawan mo na lahat kasi you add, you subtract, you add, you subtract. Ngayon, subtract many things muna. Lahat ng hindi nagbe-bring ng value sa'yo at sa lakad mo sa Panginoong Diyos, subtract it. Alisan na natin. Okay po? So yun, we cannot freely receive what God wants to give sa buhay ng bawat isa sa atin if we keep on holding sa nakaraan. Kaya God is telling us right now, kalimutan na natin yon. Yung lahat nag-move forward na, ikaw stuck pa din. Yung kunyari, yung lahat 7/7 na mag-devotion, ikaw 2/7 ka pa din. 'Di ba? Yung lahat nag-move forward na, lahat nagpapalago na ng pananampalataya, ikaw ganun pa din. Yung lahat masunurin na, ikaw hindi pa rin. We need to adjust. We need to carry and to copy yung bagong gagawin ng Lord sa atin ngayon. We need to not to remain stuck sa kung nasan tayo. We need to move forward. Sabi nga po sa Ecclesiastes 3 verse 6, sabi dyan, a time to keep and a time to throw away. Etong Ecclesiastes chapter 3, pag binasa nyo siya, ang title nun, A Time for Everything. Kasi daw meron daw timing ang lahat ng bagay. There's a time to born, a time to die. There's a time to ganto, to ganyan. Tapos pag bumaba kayo sa verse 6, meron ding daw time to keep and a time to throw away.
So ito na yon. Ito yung time na yon na magto-throw away na tayo ng mga bagay na pinapatanggal na sa atin ng Lord kasi gusto niyang makatakbo tayo ng maayos. We need to let go of the past, whether you like it or not. Say goodbye to yesterday. Kasi pag hindi, again, mapag-iiwanan tayo. Lahat nag-a-adjust, lahat nag-move forward. Ikaw, stuck pa din. Sabi po sa Mark 2:22. Yan, sabi po dyan, and no one pours new wine into old wineskin. Otherwise, the wine will burst the skin and both the wine and the wineskin will be ruined. No, they pour new wine into new wineskin. So, explain ko po yan. Ang sabi lang dyan, wala daw i-store or naglalagay ng wine sa lumang wineskin or sa lumang lalagyan. Pakita ko po yung itsura ng wineskin na tinutukoy. Ayan siya. Gawa siya sa balat ng hayop. And then, yung wine kasi sa kanila, fine-ferment, pinapatagal, ganyan. Tapos ilalagay mo siya sa new na lalagyan. Pag nilagay mo daw siya sa old na wineskin, puputok siya, tapos masisira yung new and yung old na wine na nasa loob ng lalagyan. Gets po natin? And then, parable lang to na sinabi ng Lord Jesus Christ. But like us, yung old faith natin cannot carry new assignments from God. Gets po natin, pag old yung ginagamit natin, tapos maglalagay si Lord ng bago sa'yo, but still you're using the old faith, we cannot carry the new assignments of God sa buhay natin. Naintindihan po natin because, again, pag nilagay ang new wine sa old wineskin, magbe-burst yung wineskin. Sayang yung ilalagay ng Lord. So the Lord wants na baguhin natin yung wineskin natin. So therefore, kung old faith cannot carry new assignments, we need new faith. So we can carry the new assignments from the Lord. Nakukuha po natin yon. Nagigets mo naman natin, no? Nakakasabay po. So, we need to move forward. Old faith cannot carry the new, big, and great things from the Lord. Kailangan nating palitan yung old na faith natin. We need to catch up with the Lord. Kailangan makasabay tayo sa bagong ginagawa niya. So ngayon, we need to move forward so ang 2026 natin would not be a continuation of your stagnation. Sabi mo nga sa katabi mo, stagnation. Ayan, for sure hindi pa natin siya masyadong nagigets. Pero, tignan natin, next slide. Ang stagnation daw, stagnant, kung narinig nyo na yung salitang yon, para siyang tubig na hindi dumadaloy. Ang tubig kasi po, pag nananatili siya sa isang lugar lang, babaho siya, tapos magkakaroon ng mga bacteria. That's why we need flowing water para malinis siya. That nagfo-flow siya ng nagfo-flow. Ang sinasabi ditong stagnation, para siyang Kristiyano. When something stays the same for a long time, nananatili kang ganyan for a very long time. Hindi ka nag-grow, hindi ka nag-i-improve, hindi ka nag-move forward. Therefore, that's stagnation. So, nananatili kang stagnant. And again, pag stagnant ka, dudumi yan, magkakaroon yan ng maraming bacteria, hindi ka na beneficial. Hindi ka na magagamit. Kasi fresh water lang yung magagamit natin, hindi yung mga stagnant water. Gets po natin? So the Lord is telling us, let's declare together. Pag-end ng message ng Lord sa atin today, we will conclude that 2026, sige po, next slide, that 2026 is the end of our stagnation. Kung many years, previous years, paulit-ulit tayong hindi nag-grow, hindi tayo nag-i-improve, hindi tayo nag-move forward, we keep on dwelling sa past natin, but then, this 2026, this is the end of our stagnation. Sabay-sabay tayong church, we will move forward. We will do big for the glory of God. But first, we have to remove and we have to forget the past. Iiwanan at kakalimutan muna natin yun so that merong magagawang malaki ang Lord sa buhay natin. Papayag po ba tayo na mag-move forward tayong lahat? Parang mahina. Papayag po ba tayo? Amen. So mag-i-improve lahat, mag-grow lahat, mag-move forward lahat this 2026. Okay po, hindi tayo papayag na maging stagnant lang tayo or hindi nag-grow. So God is calling us to step into a fresh move from God.
Tinatawag tayo ng Lord ngayon para tumapak sa fresh move ng Lord sa buhay natin. And I believe meron po sa bawat isa sa atin. Hindi sa cell leader mo lang, hindi sa katabi mo, pero bawat isa sa atin may fresh move ang Lord sa'yo this year. And hindi ka papayag na hindi yun ma-receive. Hindi ka papayag na hindi mo makuha yung fresh move ng God sa'yo this year. We have to get this. We need to step into this fresh move from the Lord. Okay po? So, what should we stop carrying into a new season? Dahil nga po, di ba may gagawing malaki ang Lord? May new thing ang Lord. There's so many things that we should stop carrying sa new season na to, na dapat hindi mo na siya dalhin, dapat mo na siyang kalimutan. In Philippians 3 verse 13, sabi dyan, "But one thing I do," isa lang ginagawa ko, sabi ni Paul, "forgetting what is behind and straining toward what is ahead." Kinakalimutan ko na ang nakaraan at nakafocus ako sa gagawing bago ng Lord. So yung sinasabi niya, lilimutin niya na ang nakaraan tapos magfo-focus na ako sa bagong pinagagawa ng Lord sa akin. And then sa Hebrews 12:1, ito po, sabi dito, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us." So dito po, meron diyang isang verse na naka-bold. Sabi diyan, "Let us throw off everything that hinders." Ang context, para matakbo mo yung pinapatakbo sa'yo ng Lord. That's the context, to run with perseverance, to finish the race. Yun yung context. Alam niyo po, lahat tayo dito, dahil bago yung taon, meron kang bagong marathon or meron kang bagong takbuhin na kailangang ipanalo. Lahat tayo dito, this 2026, we have to win this. We have to get the new goal, new move of God. We have to do this. This 2026, malaki to. And it's something more than we could ever ask or imagine. But, sabi, bago mo matapos yung takbuhin na yan, it's nice na ngayon palang sinasabi na to ng Lord na we have to throw off everything na maghihinder sa atin, sa takbuhin natin. Diyan sa NIV, throw off everything that hinders. Sa Tagalog, talikuran mo anumang balakid. Sa ESV, let us lay aside every weight, lahat daw ng bigat. Sa TPT, we must let go of every wound that has pierced us from the past. Tapos sa AMP, unnecessary weight. Tapos ito maganda sa CEV, sabi dito, everything that slows us down. Alam niyo po, ang isang runner, or ang isang athlete, sinished niya lahat ng mabibigat sa katawan niya para lang mapanalo niya yung takbuhin niya. Even yung short nila, maikli, parang windbreaker pa yon para mabilis nilang matapos, tapos maipananalo nila. Ganon din po sa atin, pinapatanggal ng Lord lahat ng magpapabigat sa atin sa takbuhin natin this 2026 para manalo tayo. And of course, nobody wants to lose. 2025, may nirarun tayo, pero baka sa gitna nag-stumble ka. 2025, nagra-run tayo, pero ang bigat, nahuli ka. Natapos yung 2025, hindi mo na ipanalo. Maybe ganon. But this time, the Lord is telling us, let us throw off everything that hinders. Lahat ng nagpapabigat sa'yo, lahat ng nagpapabagal sa'yo, alisin mo. Intentionally, throw it off. And you have to learn what it is. Kailangan mo matutunan, Lord, ano po ba yung mga bagay na nagpabagal sa akin? Kasi alam niyo po tayo, meron tayong aim sa buhay maitakbo yung pinapatakbo ng Lord sa atin. Pero pansin nyo, pag ang bigat ng puso mo, pag may nagwe-weigh down sa'yo, hindi ka makatakbo ng maayos. Merong something sa'yo na gusto mo man takbuhin, pero kaliwat kanan yung iniisip mo. Kasi ang daming nangyayari sa buhay mo. But then, the Lord is telling you ngayon na you have to stop carrying those things. Intentionally throw it off. Itapon mo na daw. Hayaan mo na nasa 2025 lang yon, 2026, bago yung gagawin ng Lord. Una, na kailangan nating i-throw off para makarun tayo ng mabilis sa takbuhin na to. Number 1 is unforgiveness and old offense. Alam kong paulit-ulit na lang tayo na pinag-uusapan natin. Pero oo, hanggat magawa natin, we need to talk about this over and over. That for us to run the race na maipanalo natin, we have to let go of emotional chains na meron tayo. Unforgiveness and old offenses na meron tayo. Ang unforgiveness kasi,
It's about holding on sa pain na cause ng ibang tao and allowing it to stay sa puso natin longer than it should. Mas mahaba sa dapat 2 days lang. Kunyari ganon, 2 days lang dapat mag-i-stay pero buong buhay mo, kinimkim mo yung galit, yung nagawa sa'yo nung taong yon. Alam po ninyo, isang bagay to para mapagod ka, isang bagay to para mapabagal ka sa takbuhin na binigay sa'yo ng Lord. Pansin nyo rin po ba yon? Like assess nyo lang today. Pansin nyo, di ba? Pag merong unforgiveness, parang ang bigat ng puso, merong paulit-ulit gumagawa ng masakit sa'yo, at paulit-ulit kang sinasaktan. Ganun din, meron kang kaaway, meron kang hindi kasundo, ang bigat tumakbo. Pinapabagal tayo nito. That's why the Lord is telling us today na magpatawad. We can be like kasi pag unforgiving and may offenses, we want justice, we want apology. Kailangan manghingi muna to ng tawad sa akin. Kailangan justice, kailangan mangyari kung anong deserve nung taong to. But when we keep on having that kind of attitude, we cannot move forward. Hindi tayo makaka-move forward sa gustong ipagawa ng Lord sa buhay natin. Ito yung, kunyari, we often carry yung mga old wounds na pag na-resurface, masakit na naman, yung words na nasabi sa'yo years ago, yung masakit na nasabi sa'yo na paulit-ulit na tumatama sa puso at isip mo, o kaya people who never apologize. Tandang-tanda ko to eh. Pwedeng mag-i-smilean kami, pero maaalala kung hindi pa siya humihingi ng tawad sa akin. Yung mga ganito, sabi po sa Ephesians 4:31, let all bitterness, wrath, and anger be put away from you. Ano daw? Lahat ng bitterness, lahat ng wrath, lahat ng anger, be put away from you. Maalis to sa akin. Because if magdedwell to sa akin, even simple offense, pwede tayo nitong pabagalin sa takbo natin this 2026. Kasi again, sa dulo ng 2026, kailangan maipanalo mo. Tapat hanggang dulo. May nagawang malaki for the Lord hanggang dulo. But when we keep on holding on to these offenses, mag-slow down ka. Makita mo yung katabi mo, yung mabilis magpatawad, yung walang offenses sa puso, andun na siya sa, kunyari, November na siya agad. Ganon, ang bilis. Tapos ikaw nasa January pa din. Kasi yung offense mo still andun pa rin. But if we want to run the race nang with perseverance, mabilis, sure na mananalo, let go of offense. Kalimutan na po natin to. Hebrews 12:15, it says there, see to it that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Sabi, defile. Dinudumihan daw yung puso natin ng offense and unforgiveness. So, ang tao palang may offense at ang taong may unforgiveness, madumi ang puso. Because ang sabi dyan, bitter roots, pag nag-grow sa puso natin, it defiles many. Marami daw ang nadudumihan ang puso because of unforgiveness, because of bitterness, because of offenses. That's why we let go it. Next po, sabi dyan, unforgiveness ties you to the past. Tinatalian ka ng unforgiveness sa past mo. Manatili ka dyan, dito ka lang. Yung parang willing ka nang tumakbo pero kapit-kapit ka pa din ng unforgiveness. Hindi ka makatakbo kasi may bigat kang dinadala. Pero ang forgiveness, it frees you to run the future. Yung to run the race hanggang maabot mo yung future na gustong ibigay sa'yo ng Lord. Yan lang, dalawa lang. Pipili ka lang. You move forward or hindi. Pero as for us, we should move forward. Kasi hindi tayo freely makakatakbo pag may emotional change, gaya ng sabi ko kanina. Pag merong mga naglalagay ng, alam mo yung chains, kadena sa'yo, hindi ka talaga makakatakbo. Pag binded ka pa rin nito, you cannot run it. So, again, subtract mo sa buhay mo. Isang bagay na need mo i-subtract sa life mo, unforgiveness and offenses. Okay po ba yon? Hindi na natin to dadalhin sa 2026. We'll let go of all this. Next naman po, isa pa sa hindi na natin dadalhin this 2026, next slide, guilt and shame. Isa pa to. Isa pa tong bagay na kailangan na nating tanggalin kasi it will weigh us down. Actually, hindi lang this 2026, pero forever, na meron kang guilt and shame. Nakakahiya kasi yung ginawa ko, ate eh.
ako gusto ko mag-move forward, pero parang hindi nila nalilimutang nagawa ko yung bagay na yun eh. May mga ganon. But then, the Lord is telling us, we need to stop carrying guilt and shame. Many of us, kine-carry to, guilt from past sin. Kasi po nakagawa ako ng mali, so I'm very guilty about that. Nag-disobey ako sa'yo, Lord. Sinasabi mo nang mag-cell lead na nga ako last 2025. Pero, hindi ko na naman nagawa. Lord, parang nakakahiyang, ayan na naman, pag 2026, di ko na naman tumatuloy. O kaya guilt from failures. Ang dami mong failures last years. And the Lord is telling you na even ito, bitawan na natin. Why it lingers? Bakit ba nagle-linger ang guilt and shames? Kasi, next slide, sometimes, we remember our failures more than God remembers them. Kapag tayo ay nanghingi na ng tawad sa Lord, Lord, patawarin niyo po ako, at nanghingi ka na rin ng tawad sa taong nasaktan mo at nakapanakit sa'yo, nalimutan na yun ng Lord. Pero alam niyo bakit nananatili ang shame and guilt? Kasi we keep on remembering it more than God remembers them. Actually, nalimutan na siya ng Lord the moment you ask for forgiveness. But as you keep on telling it na nagawa ko kasi to ganyan, we remember it more often than sa sinasabi ng Lord na kalimutan mo na, iwanan mo na. And sometimes we struggle to forgive ourselves. Di ba po? Sarili pa natin yung nahihirapan nating patawarin. Pero if God has forgiven you, sabi dyan, if God has forgiven you, you don't need to keep punishing yourself. Kung ikaw ay napatawad na ng Lord, stop punishing yourself. Hindi ka na to continually subject yourself sa pain at sa hirap. Kasi nga, pinatawad ka na ng Panginoong Diyos. At ang mabuti pa sa Lord, God convicts us to change, but He never shames us. Sasabihin lang sa'yo ng Lord, magbago ka na, pero hindi kita ipapahiya. Magbago ka na. Di ba po yung babaeng, ang kinuwento ata ni Kuya John Mayon last Sunday na yung babaeng maraming asawa, hindi siya shiname ng Lord. Pero kinonvict siya ng Lord na magbago. So the Lord is telling us that we have to stop carrying our shame and guilt na binibitbit over time. Alam niyo po, ito yung good news. Sa Romans 8:1, therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na daw sisihan pag na-kay Lord ka na. Hindi ka niya i-condemn o paulit-ulit ka na lang, ganyan na lang lagi ginagawa mo. Hindi ganun ang Lord eh. He will ask you to change, but He will never shame you. Kaya po, kung ganito kabuti ang Lord sa atin, iwanan at bitawan na natin itong bagay na to na nagsuslow sa atin sa pag-run nung takbuhin na binibigay sa atin ng Lord. Okay po? Isang isasubtract natin sa buhay natin ay shame and guilt. Ibigay mo na yan sa Panginoong Diyos. Ask God to forgive it. Pag napatawad na ng Lord, move on. Pag napatawad na ng Lord, move forward. Pag yung tao, inaalala pa rin yung nagawa mo, wala ka na dun. Kasalanan niya na yun. Si Lord na bahala sa kanya. Kasi si Lord sinabi sa'yo, pinatawad na ako. Kung siya, pinapaulit-ulit niya, siya na yun. Pero basta sa Lord, hindi na niya ipapaalala yung isang bagay na napatawad niya na sa'yo. Okay po? So isa sa iaalis natin ay shame and guilt. Next natin, tatanggalin natin sa 2026, fear of future. Ang fear kasi, fear of future, yun yung nagwo-worry ka sa isang bagay na hindi pa nangyayari and yet ina-assume mo worst siya. Gets natin? Hindi pa nga nangyayari pero ang iniisip mo na may mangyayaring masama. Kunyari, magka-college ka na, tas paano na lang kapag bumagsak ako? Paano na lang kapag hindi ko na ipasa yung subject ko? Hindi pa nga siya nangyayari still or yet, ina-assume mo na may mangyayari ng masama. That's fear of future. Nakikita niyo ba yung sarili niyong ganito? Na merong fear of future na hindi pa nga nangyayari, pero iniisip mo na agad na masama yung kahihinatnan nito. Fear of future yon. Ang fear, sabi dyan, fear asks, what if it fails again? What if what if nag-fail na naman ako ulit? So, ang faith, hindi naman niya nire-remove ang uncertainty, pero ang faith, nire-replace niya yung fear sa trust. Ang faith mo ang magdadala para magtiwala sa Lord. Meron kang faith, hindi pa rin talaga sure ang future. Pero basta, ang faith mo ang magre-replace sa takot na meron ka. So magtitiwala ka sa Lord instead of
mananatiling may takot sa puso. Alam niyo, ito po yung promise ng Lord sa bawat isa sa atin. Walang exempted. This is the promise of God sa bawat isa sa atin. Next slide po. Alam niyo to, Jeremiah 29:11. Alam niyo, pero gusto kong i-remind uli sa inyo. No matter how long na tayo sa faith and we still hindi pa rin nakukuha ito, kung ganun man, pero I want to remind again sa'yo na ito pa rin ang pangako sa'yo ng Lord, the forgotten promise. Ang promise ng Lord, Jeremiah 29:11, sabi dyan, "For I know the plans I have for you." Anak, meron akong magandang plano sa'yo. Sabi dyan, plans to prosper you and not to harm you. Hindi para i-harm ka. Hindi para mahirapan ang buhay mo. Pero to give you hope and a future. Ito daw ang plano ng Lord sa'yo. This is the promise of God sa buhay mo and claim it. So why would you fear the future? 'Di ba? Bakit ka matatakot sa future ko? Ito ang promise ng Lord sa'yo. You know, ang fear, it is something na parang ikinalulungkot ng Lord when we have it. Because it's as if, wala ba akong gagawin? Hello, I'm existing. I can do something for you. Pero we still fear. Meron pa ring takot sa puso mo. Yan sinasabi nga ng Lord, akong bahala sa'yo. 'Di ba po? So the Lord would not want you to remain dyan sa fear of future. Kasi ang Lord gustong gumawa ng bago sa buhay mo. In Psalms 27 verse 1, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" Ano po ulit sabi dyan? "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" Sino ang katatakutan ko? Ano ang katatakutan ko kung ang Lord ang light and salvation ko? Siya ang magliligtas sa akin over and over, paulit-ulit, time and time again. He is my Savior. He is my salvation. He is my light. Whom shall I fear? Pwede mo sabihin mo sa sarili mo yun, kahit mahina lang, kahit sa loob-loob mo lang, whom shall I fear? Bakit pa ako matatakot? Sinong katatakutan ko kung ang Lord ang light and salvation ko? So mga kapatid, maging matapang tayo this 2026. Mas maging matapang tayo, hindi tayo matatakutin. Hindi tayo fearful of what will happen next because we know God knows our future. And ang sabi niya, ang future natin to give us hope. To give us a good future para sa bawat isa sa atin. So okay po ba yon? Ikiklaim natin yon, mag-hold tayo onto that. And then next naman po, isa-subtract din natin. Number 1, ano po ulit? Unforgiveness. Number 2, tatanggalin po natin ang guilt and shame. Pangalawa, tatanggalin natin pangatlo yan, fear of future. And then pang-apat, dalawa na lang naman. So 5 lang, pero marami. Pero ito yung common and mostly that we need to remove so that we can run the race with passion, perseverance, and that we will be victorious in running that race. Pang-apat, unrenewed mindset. Sige, next slide po, sabi dyan, you cannot step into a new season with an old way of thinking. What we often carry, ganito lang kasi talaga ako. Hindi ko mapupush ang sarili ko to do something more. Kasi ganito lang talaga ako eh. O kaya, poverty or defeated mindset. Lagi kasi akong talunan, mahirap lang kasi kami. Alam niyo, hindi nalulugod ang Lord pag paulit-ulit tayong ganun. Kasi that becomes your identity. Yun yung nangyayari talaga kapag paulit-ulit mong dinedeclare yun sa buhay mo. Sabi po sa next slide, Romans 12:12, be transformed by the renewing of your mind. Magbago ka sa pamamagitan ng unang pagbabago sa isip mo. Change the way you think. Hindi tayo paulit-ulit lang sa old mindset, sa yun nga, defeated mindset, poverty mindset, o kaya yung self or low esteem mindset na ito lang ako, hanggang dito na lang ako, ito na lang, hanggang dito na lang. Because you're limiting yourself when you keep on saying that. As if the Lord will not do something big in your life kapag paulit-ulit mo yung dinedeclare sa'yo. Ito po, this is a warning for us. Sa Proverbs 23:7, as a man thinks in his heart, so is he. Kung paano ka nag-iisip, yun ka. Kung paano mo iniisip kung ano yung buhay mo, kung ano yung mangyayari sa buhay mo, yun yung mangyayari. Kunyari, this year, ginugol mo lang sa isip mo,
5 hanggang 7. At least dati nga 3/7 eh. Ngayon 5/7. When you're limiting yourself sa ganong mindset, yun na yun. Yun lang yung mangyayari sa'yo. But when you keep on changing your mind, renewing your mind, hindi ka na defeated, hindi ka na ito lang ako, mahirap lang ako, then with that, the Lord will do something in you because bago yung isip mo. Di ba pansin nyo, kapag paulit-ulit mo yung sinasabi, that becomes your identity. That becomes who you are. Ganun lang kasi ako. Ganito lang ako kababa. Ganito lang ako kakonti. Ganito lang talaga. So wala nang makakapagpilit sa akin, kahit cell leader ko pa yan, si pastor pa yan, kahit sino pa man yan, eto lang, hanggang dito lang ako. See, we limit ourselves by the way we think. Kasi eto lang ako. Tatanggalin din po natin yan. Kung old mindset, dinadala tayo para manatili sa mababang way of life, sa walang pangarap na way of life, edi change mo na lang. Let be that person who dreams big for the Lord. Let you be that person na malaking bagay ang iniisip. Ganito mangyayari sa buhay ko. Because again, as a man thinks in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip mo sa mind mo, yun ka magiging. Yun na lang yun. Yun, ako, I'm very much believing sa verse na to, na kung ano iniisip mo sa sarili mo, yun ka. That becomes your identity. So change your mind, mga kapatid. If you want na malaking gawin ng Lord sa buhay mo, change your mind. I will be a leader of 12 this year. Change your mindset na hanggang 3, 4, 5 lang ako. I will do something big for the Lord. Si kaya yun. Basta ang isip maayos, ang isip renewed. So you need to be that kind of person. Change your mind, not just your clothes. Come back to God. Naalala niyo ba yun? Nasa Change series yun, di ba? Change your mind. Come back to God. Okay po? Baguhin mo the way ka mag-isip. Kasi nga, our inner thought, yung mga naiisip natin, it shapes our reality and who we become. Nagiging tayo yung the way natin mag-isip. Kaya baguhin po natin. At ito pa yung nakakalungkot. Next slide. Sige, tignan po natin to. Sabi dyan, old thinking resists new moves and new directions from God. Ano daw po? Ang old way of thinking nire-resist, inaayawan niyan ang bagong gagawin at ang bagong direction ng Lord. Kasi, naisip natin na, hassle naman Lord, bago na naman, sanay na nga ako na ganito na lang eh. Sanay na nga kami Lord, sinanay mo na kami sa ganito, tas bago na naman. Hassle Lord, pero old thinking kasi yan. Hindi ka open for new things. Hindi ka open sa new direction from the Lord. So what we need to stop carrying sa 2026 is the unrenewed kind of mindset. Sabi nga dito, sabi po dun sa Romans 12:12, balikan ko lang yon, be transformed by the renewing of our mind. Okay po, nagigets po natin. And yung pang-5 naman po, na ayaw din nating dalhin na sa 2026, we're saying goodbye to this. Pang-4 kanina, di ba po? We're saying goodbye to unrenewed mindset. Now, we're saying goodbye to delayed obedience. Huwag po natin sanayin ang sarili natin sa delayed disobedience. Yung delayed na pagsunod, huwag po tayong masanay dito. Delayed disobedience kasi is knowing what God wants you to do, but putting it off. Kunyari, alam kong pinagagawa sa akin ng Lord to ngayon, pero sige, next time na yan. Kunyari ganon. Delayed disobedience. But susunod naman, next week na lang. Kunyari, conquest day nyo ngayon, tapos parang medyo tinatamad, ganyan. O sige, next week na lang. That's delayed disobedience. Next slide po. Kung sasanayin natin yung sarili natin sa partial or delayed disobedience, sabi po dyan, partial or delayed disobedience delays blessing. Meron na sanang gustong gawin ang Lord, malalaking bagay. Meron na sanang pagpapala na nararanasan. Over and over, abundant. Talagang nag-overflow ang pagpapala. Tapos makikita mo yung isang tao na masunurin talaga kay Lord. Grabe, ang dami niya natatanggap na blessings. Ang dami niya ng tinuturuan. Tapos nagpo-provide ang Lord sa kanya ng mararaming bagay. Because that person knows how to obey fully, immediate, and joyful. Pero ang taong may delayed and partial or delayed na pagsunod. Hindi po yan delayed disobedience. Delayed obedience yan. Sorry. Delayed obedience, dinedelay nito ang blessing.
Kaya we want to obey immediately. Okay po? Naguluhan ba kayo sa delayed disobedience? Delayed obedience yun, guys. Sorry, na-typo lang. Delayed obedience. So, hindi natin sasanayin ang sarili natin sa delayed, mamaya na lang, Lord, ako susunod kind of attitude. Kasi madedelay niyan ang blessing din sa'yo. Although we're not after blessings, but we just want na ma-receive natin yung same blessing din ng Lord sa tatanggap ng mga kapatid din natin. So we cannot question other people's successes and blessings na nanggagaling sa Lord. It's just, mas masunurin siya. It's just mabilis siya sumunod. That's why ganun yung nagagather. Okay, gets po natin yon. The Lord wants us to learn mabilis na pagsunod. Okay po? At sabi sa John 14 verse 15, "If you love me, keep my commands." Si Jesus nagsasabi nito, kung mahal mo ako, ikikip mo yung commands ko. Susundin mo yung inuutos ko sa'yo. Okay po? Yun yung sabi ng Lord. Tapos sa 1 Samuel 15:22, "To obey is better than sacrifice." Minsan kasi tayo, mas sa isip natin, mas righteous, mas generous na mag-sacrifice. Masaya na dito si Lord, nakapag-sacrifice na ako, nakapag-tithes na ako, nakapunta ako ng worship, ganyan. O yun, nakapag-sacrifice ka na. Pero sa Lord, to obey is better than sacrifice. Like, ano bang gagawin ng Lord sa pera na ibibigay natin kung hindi ka pa rin naman marunong sumunod? Diba? Gets mo natin yon? It doesn't matter kung marami kang sacrifices sa harapan ng Lord. What matters to Him is your obedience. Yun po yung sinasabi ng Lord. So ngayon, God is telling us to stop carrying all this. Stop na nating hawakan itong 5 main thing lang. Kasi alam kong napakadami pa eh. But we need to stop carrying all this. Because the Lord is telling us na meron siyang bagong gagawin. At hindi na natin to pwedeng dalhin sa 2026. Payag po ba tayong lahat doon na hindi na natin dadalhin itong mga bagay na to? Kasi may new thing na gagawin ang Lord. So we need to release unforgiveness. We need to release guilt and shame. We need to release our fear of the future. We need to release yung unrenewed mindset natin. We need to release delayed obedience. Okay po? And then, when we learn to let go of all this, hindi na tayo mabagal tumakbo. Mabilis na. Hindi na tayo may nararamdamang bigat pag natakbo. Imagine meron kang dalang backpack na 10 kg habang natakbo. Sa tingin niyo po ba matatapos natin? Pwede. Pero baka sobrang tagal. Ang dami ng nanalo, ikaw nasa dulo ka pa din. Ganon yung, if you can imagine, ganon ang taong may daladalang bigat sa buhay. Ganon ang taong may daladalang unforgiveness. Ganon ang taong mayroong unrenewed mindset. Ganon ang tao na hindi, may mga offense ang buhay. Ganon ang taong may guilt and shame. Merong daladalang 10 kg na backpack sa kanya na sobrang bigat, tapos pinipilit niyang tumakbo. Pwede siyang makarating sa dulo, pero matagal. Pero bago din siya makarating sa dulo, pagod na siya. So bago siya makarating sa dulo, Lord, tama na. Ang hirap-hirap na. Lord, pinaparusahan mo ba ako? Sino ba nagsabing bit-bitin mo yung 10 kilogram na bigat na bag na yan? Wala naman, 'di ba? Si Lord ang nagpapabitaw nga sa iyo noon eh. So let it go. Para makatakbo ka ng malaya, makatakbo ka ng mabilis, makatakbo ka ng walang bigat sa puso. Okay po 'yan? So itong 5 na 'to, tatanggalin na natin. Letting go of all these things because they slow us down, they weigh us down, and intentionally throw it off. Tanggalin na natin. Okay po? So ang question lang natin, is there really a danger of not letting go of the past? Meron ba talagang danger ang hindi pag-let go ng nakaraan? Meron po ba? Alam niyo po meron. And makikita natin yon sa story ng wife ni Lot. Kung maalala ninyo po yung story na yun, or baka yung iba sa atin hindi pa yun alam, pero matatagpuan siya sa Genesis 19, kung saan susunugin na ng Lord ang Sodom and Gomorrah. Kasi sobrang sama na ng mga tao dun eh. Tapos, dun originally nakatira si Lot at yung asawa niya. So, ang sabi ng Lord, sige na, umalis na kayo dyan, susunugin ko na yan, ililigtas ko na kayo. But then, si Lot, tumingin siya dun sabi ng Lord, tatakbo kayo, dire-diretso lang, wag nang lilingon. Pero alam niyo po yung ginawa si Lot, dire-diretso hindi lumingon. Kasi yung asawa niya, baka holding hands pa sila noon, pero sabi kasi ng Lord, dapat tumakbo daw diretso. Pero habang nagtamatakbo sila, si Lot,
napatingin. Tapos, naiwan si Lot. Nakatakbo ng malaya yung asawa niya. Siya, napalingon. Tapos, naging pillar of salt na siya. So, naging salt na siya. Ganun yung nangyari sa kanya. But you know, upon pondering dito sa story ni Lot, and may nabasa din ako, isang para siyang blog, or you can read about it, ganun. Sabi niya doon, si Lot, hindi naman siya wicked for doing that. Marami kasi, lagi talaga siyang example na, di ba? Wag nga kasing lilingon sa likod eh. Parang gano'n, yung asawa ni Lot. Parang gano'n na wag kang titingin, ganyan. Pero you know, she's disobedient, yes. Pero hindi siya masamang tao. Ang nangyari lang, attached siya sa past niya. Gets natin? May attachment issue si Lot na hindi siya makaalis. Because you know why? I get it naman eh. Kasi, she looked back, pero ayaw niya ng distraction. It's just, she looked back kasi iiwanan niya na yung something familiar siya. Kasi ba naman, pinapaiwan ng Lord yung comfort niya, pinapaiwan ng Lord yung bahay niya. Her home was there. Her memories were there. Her identity was there. Her comfort was there. And then suddenly, the Lord is telling her, alisan mo yan. Napatingin siya because somehow, some way, mahalaga yun sa kanya. And sometimes, we are like the Lot, yung wife ni Lot, na tayo din, ang nais ng Lord, iwan mo na, kalimutan mo na, but you're so attached sa past. That's why you keep on looking back. But then, yung iiwanang mong past, incomparably better yung future na gustong ibigay sa'yo ng Lord. Kaya mapagtitiwalaan mo bang kahit iwanan mo itong seemingly perfect, good past mo, may gagawin pa rin ang Lord na malaking bagay sa future mo. Faith siya, faith issue siya. For Lot, tumingin pa rin siya sa likod niya. For Lot's wife, tumingin siya sa likod niya. Pero as for us, the Lord's telling you, let go. I-let go na natin to. We need to let go of old seasons na meron tayo, old version of ourselves, old comfort natin, old routine natin, even old relationships natin that's not benefiting sa buhay natin. Let go of it. I-let go na natin yon. At alam nyo, ano ang naging cost ng pagtingin niya sa likod niya? Yung future niya. Yung anak niya, asawa niya, nakaabot sa future na yon, pero siya nanatili na lang doon. Because she keep on looking back. So looking back, next slide, looking back will cost you your future. Kaya ikaw na lang ngayon magde-decide. Decision mo na lang. Mananatili ba akong nakatingin sa likod ko? Or mag-move forward ako kasama si Lord and aming tatahakin ang future na napakaganda because I am with Him. Okay, so letting go of it all. Hindi lang future, hindi lang yung failures, pain, regrets, disappointments, but again, even successes na ang hirap nating bitawan. Pag yung success nananatili pa din, sometimes, nililimit nun yung gustong gawin ng Lord. Kasi pag dun lang tayo nakabase, nagiging complacent na tayo. Naka-12 na nga ako nung 2012 eh. Okay na yun. At least nasa mark na ng ano ni Lord na naka-bring na ako ng 12. Tapos na yun. Kasi, I keep on remembering my old successes. But the Lord is telling you, even your old successes, even your old achievements, let it go. Have room for the new things of God sa buhay mo. Meron tayong ibibigay na room sa new things na gagawin ng Lord this 2026. Okay po ba yon? So, I know na somehow, it's not really easy to say to let go of your past. Hindi siya madali, mahirap siya. And when we keep on looking back, may mga taong hindi maka-move forward talaga. And maybe because naging hopeless na lang yung case ng buhay nila. Na, 2024 failure ako. And then, noong 2025, I did my best. But end of 2025, I failed again. Na para bang paulit-ulit na lang yung failure na nagagawa ko. Ate din, I tell you, andun yung passion ko. Lagi kong gustong gumawa ng malalaking bagay for the Lord. Lagi kong gustong mag-make ng difference. Lagi kong gustong sumabay sa agos ng bagong gagawin ng Lord. It's just, I continue to fail. Para bang paulit-ulit ako sa paggawa ng mali at paggawa ng kasalanan.
I know, some of us ganon. That's why napoproduce ang hopelessness. Kasi di ba ang topic natin ngayon, new hope. Pero I know, it's hard to see the new hope from the Lord when your heart is hopeless. Pag ang puso natin ay hopeless. And kapag ang hopelessness pumasok sa puso natin, ito yung symptoms na hopeless ang puso. Kahit gustong sumama sa bagong gagawin ng Lord, pero hopeless ako talaga, ang bigat ng puso ko. Na parang gusto ko kayo samahan dyan, ate, din sa pag-pursue ng malalaking bagay na gagawin ng Lord, pero hopeless case na po kasi yung heart ko. Like, ang bigat. Gusto ko man mag-move forward, pero mabigat yung puso ko. So, ang common cause niyan, or mga symptoms na meron kang hopelessness, una, repeated disappointments. Paulit-ulit na lang na nadidisappoint ako, or pangalawa, unanswered or delayed answer from the Lord. Na ang tagal na nung prayer ko bakit hindi pa rin nangyayari? Daily, weekly, monthly, lahat ng prayer and fasting natin, ate, pinagpipray ko na yung prayer na yan, still, walang nangyayari, ate, din. So, naging hopeless na lang ang puso. Hopeless for carrying the past failures or regrets. Hopeless kasi kino-compare mo yung timeline mo sa timeline ng iba. Di ba, sometimes we do that? Ba't siya ganun na? Ba't siya ang dami na? Ba't siya ang laguna niya? Ba't siya ang sobrang daming growth na nangyari sa kanya noong 2025? Sometimes may hopelessness because we compare our timelines to other people. And sometimes may hopelessness because nakalimutan mo na hindi lang naman pangit nangyayari sa buhay mo. May magagandang bagay din namang pinapakita sa'yo si Lord. It's just nakafocus ka sa mga bagay na hindi nangyayari, na gusto mong mangyari. Okay po, so yun yung mga bagay na yun. But sadly, pag andyan ang hopelessness sa puso natin, next slide, hopelessness produces a dreamless and aimless Christian. Ano daw po pinoproduce ng hopelessness sa atin? Naiwawala ang mapangarapin na Kristiyano, nawawala yung Kristiyanong malaki pangarap para sa Lord, nawawala yung aim niya na magawa niya para sa Lord, kasi nga hopeless na ang puso. Ngayon, pag ang hope ay naiwala sa puso, we stop expecting God to do big. Diba? Hindi na tayo nag-e-expect sa mga gagawin ng Lord kung ano na lang mangyari. We stop planning for the future. Tapos, ang hopeless, next slide, the hopeless still believe. Naniniwala pa rin siya sa Lord, but no longer anticipate. Pag sinabi pong anticipate, yung nag-yearn na may gagawin si Lord, alam ko gagawin to ng Lord talaga, this year mangyayari yon. Pag hopeless ka, wala nang ganong attitude. Kasi nga, hindi naman nangyayari. Pero naniniwala ka pa rin mangyayari. Pero okay lang mangyari o hindi, okay lang. Wala na sa atin yung pag-a-anticipate sa gagawin ng Lord sa buhay natin. Sabi nga dito sa Proverbs 13:12, hope deferred makes the heart sick. Ang hope na naiwawala daw, para bang nagkakaroon ng sakit ang puso. Para nagkakalagnat yung puso. Di ba pag may lagnat tayo, ang hirap gumalaw, ang hirap din kumain, walang energy, ganon, pag may lagnat. Parang ganon din daw kapag wala yung hope sa atin, na parang demotivated tayo. Hindi tayo makagawa ng something big for the Lord. When people feel hopeless, hindi naman sila nagre-rebelde. Pero silently, nagre-retreat na sila sa pinapagawa ng Lord. Gets natin? Na parang hindi naman niya magre-rebelde na ayaw na, pero silently, unti-unti, ayaw niya ng lumaban. Ayaw niya nang kumasama sa pinagagawa ng Lord sa kanya. Ayun ang pinoproduce ng hopelessness. Less prayer na, less expectation na, less obedience na. Kasi nga, hopeless yung puso. Pero alam po ninyo, may mga stories in the Bible na naka-experience din ng hopelessness. Yun ay si Elijah, si David, si Job, naging hopeless din sila. And ang hopelessness, it is a signal that we need renewal. Kailangan nating magpa-renew ng hope kay Lord kung nawala na ang hope natin. So, can you assess yourself right now? Ako ba tong sinasabi dito na somehow, some way, I really want to come back to my fire. I really want to come back dun sa fire na binigay sa akin ng Lord. It's just,
I'm hopeless, na para bang wala nang mangyayaring bago. But again, ang Lord gustong i-restore tayo. May isang story in the Bible, yung story ni Ruth. Si Ruth po, nawalan siya ng husband, nawala lahat sa kanya. But then, kahit ganun yung nangyari sa kanya, she moved forward and not backward. So tayo po, kahit sa panahon na nahihirapan tayo, we can still decide to move forward kahit mahirap ang sitwasyon. To still na manatiling faithful sa Lord sa panahon na hopeless yung buhay natin. Pero alam niyo po, ang ending ng story na to, na-redeem siya. Nagkaroon ng magandang plano ang Lord sa buhay niya at nangyari yun. Nagkaroon uli siya ng husband, na-renew yung buhay niya, sa sobrang hirap, nagkaroon ng hope. So ganito din yung gustong gawin ng Lord sa atin, mga kapatid. Ang Lord gusto niyang makabalik tayo sa hopeful na Christian, sa may magagandang bagay na gagawin ulit ang Lord sa atin. So how do we receive new hope? Paano natin ma-receive yung new hope from the Lord? Paano natin makukuha yan? Next slide. Una mong gagawin, gusto mo malaman? Unang gagawin, return to God's promises. Sometimes kaya tayo hopeless kasi nalimutan mo nang may pangako nga pala si Lord. May sinabi na siya. At kung sinabi niya na yon, huwag mo nang pagdudahan kasi gagawin niya yon. Nagigets po natin yon? Hindi na tayo magda-doubt kasi alam natin na yung promise na yon mangyayari at mangyayari. Okay po ba yon? Para ma-regain at maibalik ang hope sa atin, return to God's promises to your life. Those forgotten promises na maliligtas ang family ko, I will do something big for the Lord, I will change the nation, yung mga ganong pangarap before, na para bang nawala na kasi naging hopeless na. But then again, the Lord is telling us na remember or return to God's promises sa buhay mo, lalong-lalo na nung una ka palang mananampalataya. Balikan po natin yon. Sabi po sa Isaiah 40 verse 31, those who hope in the Lord will renew their strength. So ang mga tao daw na nag-hope kay Lord will receive fresh na renewal from the Lord. So kung naiwala man natin yung hope natin, magtiwala ka sa Lord na ibabalik ka niya ulit doon. Gusto ng Lord makabalik ka ulit doon sa masigasig at maapoy na uri ng Kristiyano. Hindi na yung dreamless and aimless kind of Christian. Pero babalik ka sa malalaking bagay na gustong ipagawa ng Lord sa buhay mo. And the Lord will want to do that this year 2026. Only when you forget the old things, only when you forget everything, do not dwell in it, and then move forward. That's something that the Lord wants to do. Pangalawa, alam niyo po ang Lord, empathetic siya. Ang Lord natin, hindi siya nang bebelittle ng pain. Hindi siya para bang, ayan ka na naman, ang drama mo na naman, ganito na naman sinasabi mo. Next po natin, for us to receive new hope, we can name our pain. Ano ba talaga yung nakakapagpabigat sa'yo? And you can tell it to God. Lord, ito kasi yung isa-isang mga bagay na nangyari sa akin, kaya hindi po ako ulit makapag-move forward. So name it, and then tell it to the Lord. Sabi po sa Psalms 62 verse 8, pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Ano daw natin si Lord? Our refuge. Kaya, you can pour out your hearts to the Lord, kasi siya yung refuge natin. Ang mga unspoken pain natin, it can become a silent hopelessness. Kasi hindi mo nadadala sa Lord Hanggat unti-unti, sabi ko kanina, diba, silently nagre-retreat ka na lang sa pinapagawa ng Lord. Parang ayoko na, natatakot na ako dyan, ayoko nang gawin yan. Ganun pag hopeless, silently pa-retreat ka na. Gets natin yung term na retreat, diba? Yun nga, nagre-retreat, umaayaw na tayo sa pinapagawa ng Lord sa atin. But God can restore what we bring honestly before Him. So, pwede tayong umamin sa Lord na ito, Lord, yung situations ko. Ito yung nagdala sa akin para maging hopeless. Ito ang nagdala sa akin para maging demotivated. Ito yung nagdala sa akin para mawalan ng pangarap for the Lord. Ito yung nagdala sa akin para maging aimless. But God, all of this, I want you to get this and palayain niyo po ko sa hopelessness. Allow God to put new hope in you today. Okay po? Then pangatlo, sabi dyan, let hope
be replanted. Gustong ilagay uli ng Lord sa'yo, sa puso mo, itong hope na to. In Romans 15, verse 13, sabi dyan, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Gustong ibigay sa'yo ng Lord or gustong i-revive ng Lord yung hopeless na puso mo. Because again, sobrang ganda ng 2026. Ang laking gagawin ng Lord sa buhay natin. But when you will remain in that hopelessness state of life, hindi natin masasabayan ang magaganda, malalaki at bagong kilos ng Lord when we remain hopeless. Kaya let hope be replanted. Sabi ng Lord dyan, siya ang God of hope. And if i-fill niya ang heart mo ulit ng joy and peace as you trust in Him. Sa pagtitiwala mo sa Kanya. So next po natin, let's see lang itong isang story in the Bible. Next slide po. Pero bago yan, the Lord wants to open our eyes once again. Kasi baka napapikit tayo, naging blur yung vision natin, alam nating may malaking pinagagawa ang Lord sa atin, pero naging blurry yung vision natin. That's why hindi na natin uli ma-reach yung gustong ipagawa ng Lord sa atin. Sabi nga po sa Proverbs 29:18, where there is no vision, people perish. Nagkakaroon ng yung pagpe-perish basta na iwawala ang vision. Tignan lang po natin dito sa kay Elisha and yung servant niya. Hindi ko na po babasahin yon, pero may time dito na may servant si Elisha. And then, yung servant niya, ang nakikita, sabi niya, surrounded daw sila ng army with horses and chariots. Labanan na to. Tapos, syempre, ilalaban nila yung panig nila. Pero nung time na to, natatakot na yung servant. Ano na pong gagawin natin? Sabi niya doon, Lord, what shall we do? Sinasabi niya kay Elisha, ano na pong gagawin natin? Dito ang dami nang nangyayari. Tapos sabi lang ni Elijah doon, don't be afraid. Sabi niya, kasi mas marami tayo dyan. Tapos sa servant, mas marami? Hindi, mas marami po sila. So parang tinatanong niya na, bakit sinasabi nitong prophet na mas marami? Tapos, konti lang naman talaga. But then, nag-pray lang si Elisha. Sabi niya, Lord, okay, open the eyes of this servant so that he may see. Tapos alam niyo po, nakita na nung servant na, ang dami nga talaga natin. Kaya talaga nating matalo yung maraming chariots and yung maraming horses. So yung servant, yung vision niya, fearful siya. Natatakot siya. But when the Lord opened his eyes, ang nangyari, hindi na defeat yung nakikita niya, victory na. Sometimes, tayo, pag close ang eyes natin, and pag hindi natin nakikita yung vision na pinapakita sa atin ng Lord, fearful ang puso natin. Ang bilis nating matakot at ang bilis nating hindi gustuhing labanan yon. But the Lord wants to open your eyes today so that you may see victory and not defeat. Yung servant, bago ma-open yung eyes niya, anong nakikita niya? Defeat. Talo tayo dito, master. Sabi niya, but the moment na inopen ni Lord yung eyes ng servant, anong nangyari? He saw victory. Yun yung eyes of faith. Yun yung eyes of faith, na kapag meron kang mata na may pananampalataya, you will see victory upon victory and not defeat. So the previous years, pwedeng nagsara yung mata natin. Parang yung servant na tayo, close yung eyes, blurry yung vision, defeat over defeat. But now, the Lord is opening our eyes. And when God opened our eyes, fear turned into faith. Next slide po. So kapag ang Lord inopen yung mata natin, yung fear na nakikita natin, iti-turn ng Lord into faith. Kaya pong gawin yun ng Lord sa bawat isa sa atin. That's why I'm telling you, vision is very, very important. Mahalaga po ang vision. Kasi kung ano yung nakikita mo, yun yung i-declare mo sa buhay mo. Kapag nakikita mo ay ang daming tao at napangunahan ka ng takot, yun yung mangyayari sa'yo. But when you see that with an eyes of faith, you will know victory. You will know na ang gagawin ng Lord, victorious. So, how do we say goodbye to yesterday? Ang gagawin lang po natin, next slide, we expect God to do a new thing today. Na merong gagawin ang Lord na malalaking bagay sa buhay po ng bawat isa sa atin. New hope,
fresh vision, new expectations, new prayers. So ang ganda po na nasa 21 days prayer and fasting tayo. Ang sabi ko nga po sa mga tinuturuan ko, for me it's very important. Kasi sinasabi ko sa Lord na, Lord, i-direct mo ang 2026 ko as I humble myself in prayer and fasting. Na habang ako ay nagde-deny ng sarili, I am telling God na, Lord, ikaw mag-direct ng 2026 because I don't know what will happen this year. But you know. Kaya po kayo po ang bahala. So, ngayon, in Isaiah 43, verse 18 to 19. Sige, last. So, sa verse natin, sa Isaiah 43, 18 to 19, sabi dyan ng Lord, see, I am doing a new thing. Meron pong bagong gagawin ang Lord. Gaya na sabi ko kanina, pag sinabing fresh, ibig sabihin, bago siya. Hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nararanasan, bago siya. Ganun yung gagawin ng Lord sa atin. He is doing a new things and nag-spring up na siya. Hindi mo pa ba nakikita? May gagawin ang Lord. And sa last na natin, dun sa Ezekiel 37 verses 1 to 3, eto mga kapatid yung dry bones. Nung time na to, si Ezekiel, pinakita sa kanya ng Lord, sinet siya sa isang valley. Tapos alam nyo sa valley na yon, puno ng mga bones. Buto. Andon, nakapaligid. Tapos, back and forth, nilalagay siya ng Lord doon, pinapakita ng Lord, aalisin siya, pupunta doon, aalisin. And then, nakita niya yung napakaraming bones sa floor nung valley na yon. Tapos, dry daw yung mga bones na yon. Tapos, ang tanong sa kanya ng Lord, do you think can this dry bones live? Mabubuhay pa kaya itong mga dry bones na to? Like dry na sila, ibig sabihin, tao, wala, mga buto na lang ng mga tao yun, skeletal, ganun na lang, skeleton ng mga tao yung andon. Tapos tinanong siya ng Lord, sa tingin mo ba, kayang magkaroon ng buhay itong mga bones na to? So ang sagot lang naman ni Ezekiel, Sovereign Lord, you alone know. Ikaw lang may alam, Lord, kung kayang magkaroon ng buhay ng mga to. Kasi kung ako, dry bones na nga eh. So parang paano pa yan magiging tao? So yung time na yon, dry tong mga to, scattered and lifeless, na pwedeng nangyari sa atin the previous years. Naging dry ang faith natin, naging lifeless tayo. Kanina, dreamless and aimless Christians because naging hopeless tayo. Nawala sa atin yung passion natin, yung fire natin. Nawala sa atin yung malaking hangarin na magligtas ng maraming tao pabalik sa Lord. Nawala lahat yon. So we are like these dry bones na scattered, lifeless, and dry. Tapos tinanong lang ng Lord, Son of man, can these dry bones live? Alam niyo po, yung dryness na yon, it does not disqualify us. Because the Lord wants you to be alive again. Alam niyo po dito, ang sabi lang ng Lord kay Ezekiel, prophesy to the breath, prophesy to these dry bones. So sabi lang ni Ezekiel, come breathe from the four winds and breathe into this lane, sabi niya. So I prophesy as He commanded. Tapos alam niyo po ang nangyari, nung nagpo-prophesy siya na magkaroon ng buhay yung mga yon, they came to life. Dry bones. Tapos imagine nyo na lang, nagbalik-balik, nagka-flesh yung bones na yon. And then, they stood on their feet, naging vast army sila. From dry bones, naging vast army. Ibig sabihin ng vast army, malaki na mga army na mailalaban para sa Lord. And you know, ganun din yung gustong gawin sa atin ng Lord. Nag-dry tayo, pwedeng naging lifeless tayo, pwedeng nawalan tayo ng pangarap for the Lord. Hopeless state talaga, na makes us dreamless and aimless kind of Christians. But again, dead place are God's favorite place to move and to do miracles. So sa mga places natin na namatay yung pananampalataya mo, nawala yung vision mo, naging hopeless ka, the Lord is telling you right now na He's breathing once again for you to have life. And pag ikaw ay naging life, full of life na ulit, then be an army of God. Do big again for the Lord. So we have lost our vision, we have been hopeless, but this year, there's a fresh vision and new hope from the Lord. You can now let go of the past. Tapos na yon,
okay na yon, wala na yon. Pwede ka nang umalis doon. Kasi si Lord na yung nagsasabi, forget it. Utos niya yon. Kalimutan mo na, talikuran mo na. Your failures, your regrets, your disappointments, tapos na yun. Yung kasalanang mga nagawa ko from the past, you ask God for forgiveness, you repent from those sins, tapos na yun. Kalimutan mo na yun. Huwag mo nang hayaan na paulit-ulit kang hawakan ng mga bagay na yun. So right now, let hope arise. The Lord is breathing life into these dry bones sa atin. There's a new hope from God. There's a fresh vision for us this year, a fresh move of God. I believe on that, na malaki ang gagawin ng Lord this year. So we need to have renewed commitment to the vision. So dry bones, come alive. Kung ikaw ay parang dry bones na hindi na makakilos, wala ng buhay, wala ng hininga, come alive in Jesus' name. Come alive, magkaroon ka uli ng buhay. At itong buhay na to, pag nirenew ka na ng Lord, pag naranasan mo ng new life, then do something big for the Lord. Like an army of God. So this year, we will declare na we are not going backward. Hindi tayo paatras. Sabi ko yun lagi sa cell ko, hindi pag patagal-patagal na tayo sa faith, paatras tayo. Tapos pawala tayo kay Lord. Palabo ng vision natin. Hindi. Habang patagal ka ng patagal sa Lord, palago ka ng palago. Excited ka na, uy, meron pa akong 20 years in this world. I can do something big pa from the Lord, for the Lord. Okay po? So hindi tayo paatras. Pasulong tayo. We are not staying stuck. Hindi tayo nananatiling stagnant. Gaya ng sabi ko kanina, hindi mag-i-improve. Hindi tayo hindi mag-move forward. Hindi tayo hindi gagawa ng malaking bagay sa Lord. Hindi tayo magpapaka-stuck sa old life natin. Okay po? Move forward. Hindi ka behind. Pwede iniisip mo, napag-iwanan na kasi ako ate. I've been 10 years in the faith. Pero napag-iwanan na ako nung mga kasabayan ko. You're not behind. You just have your own timeline. And you just have to put your faith in the Lord na meron siyang gagawing bagay sa timeline na meron ka. God will do big in you. You're not finished yet. Pag namatay ka, dun lang, sige tapos na. O pag dumating na si Lord. But as long as you're still here and you're living, God will do big pa rin sa buhay mo. And we are moving with God this year. Lord, kung anong papagawa mo sa akin, Lord, gagawin ko po. Lord, kung ano yung gusto mong gawin ko, tatapusin ko po yun. Sa dulo ng 2026, I will say to you, Lord, I finished the race. Because tinanggal ko po everything that easily entangles sa buhay ko. Ni-remove ko na yun sa buhay ko, kaya ang bilis kong tumakbo, Lord. Wala akong bag na 10 kilogram kasi naialis ko, Lord, yung unforgiveness ko, naialis ko yung mga emotional attachments ko, lahat yun naialis ko. So pwede po bang tayo and we will just declare these sentences with full of faith. We will declare to the Lord itong mga declaration na to. So, ide-declare lang natin na ito tayo. Di ba sabi nga po, kung ano iniisip mo, yun ka talaga magiging. That who will become yung identity mo. Pero right now, sige po, declare natin. First declaration natin, I am not going backward. Hindi tayo pasulong. Hindi tayo paatras, pasulong tayo. So gusto nating mag-move forward. I will not go backward. Pwede po ba yon? I-declare natin mga kapatid that this year, I will move forward. So ito yung de-declare natin, I am not going backward. In go, sasabihin po natin ng sabay-sabay, full of faith. Yung talagang sinasabi mo at dinedeclare mo, eto ako, eto yung mangyayari sa buhay ko. Okay po? 3, 2, 1, go. I am not going backward. Parang kulang pa. We need the firmness sa pagsasabi natin na I am not going backward. 3, 2, 1, go. I am not going backward. Next naman po, I am not staying stuck. Yung hanggang dito na lang ako eh. Hindi na ako maggagawa pa ng ibang bagay. Okay na ako dito. Enough na to, Lord. Naka-12 na ako noong 2012. So, Lord, alalahanin mo na lang yun. Okay na ako doon. Pero again, we're not staying stuck. Gusto nating mag-move forward. So, let's say this with full of faith. Let's declare in 3, 2, 1, go. I am not staying stuck. Isa pa. I am not staying stuck.
Next po, I am not too late. For those people who feel like you're behind, for those people who feel like, parang sabay-sabay naman kami nun ha, pero ba't ako lang yung natira dito? You're not late. You're not too late. You have your own unique timeline. Merong kang sariling timeline. Hindi ka hulihan. Hindi ka napag-iiwanan. Merong gagawin ang Lord sa buhay mo. Just let go of the past. Huwag mo nang ulit-ulitin sa isip mo na, paulit-ulit nga, I'm trying my best to do that, pero hindi ko magawa. But you're not late. Okay po? Let's declare this. I am not too late. In 3, 2, 1, go. I am not too late. Isa pa? I am not too late. And next, this 2026, we will declare, I am moving with God. So this time, every actions that we have, we will move with the Lord. We will move with Him. Everything that we do it with Him. Okay? Nasa likuran ka, si Lord ang nauna. Okay po, let's declare this. 3, 2, 1, go. I am moving with God. Isa pa? I am moving with God. And lastly, let's say this together. Goodbye yesterday. Iiwan na natin ang past. Sabi nga ng Lord, okay na yun, tapos na yun, iwanan mo na yun. Wala na yun. Kung yung iba, patuloy ka pa rin sinasabihan na, ganito ka nga lang ganito ka nga, di ba? Magbabago na yun. So we'll say goodbye to yesterday. Sige, let's say this with all passion, with all faith. 3, 2, 1, go. Goodbye yesterday. Isa pa? Goodbye yesterday. Purihin ang Lord. Sige po, so upo na po tayo. Sige po, upo po muna tayo. Although, I am telling you nga guys na there's a new vision, fresh vision from the Lord, but I want to reiterate na still, fresh vision yung kukunin natin, pero same lang yung vision na pinagagawa sa atin ng Lord. Matthew 28:19-20 pa rin, which is to go and make disciples. So, sige po, hayaan niyo po ako. Let's close in prayer. Let's pray mga kapatid. Lord, right now we come to you and we honor you, O God. We thank you po, Lord, for this opportunity that we can say goodbye to yesterday, Panginoong Diyos. Salamat po because you are the God of new beginnings. Na Lord, pwede kaming tumalikod sa lahat po na nangyari from the past, and we can move forward. We can move with you this year. We can step sa fresh move of God this year, this 2026. Kaya ngayon, Panginoong Diyos, we want to say thank you, Lord God, because inyo pong hinayaang maintindihan namin ang bagong bagay na nais nyo pong gawin sa buhay namin. And lahat kami, Lord God, lahat kami included, we're saying yes to your call this 2026 to do big things for the glory of the Lord. Purihin po kayo. Ito po yung aming prayers in Jesus' name. Amen. So, last na po, sino po dito sa unang pagkakataon nakasama po natin dito sa church? Although natanong ko na kanina, pwede po taas ang kamay natin? Sige, tayo po tayo, pwede. Tayo po tayo. Sige po, tayo po. Hindi natin pa pupuntahin dito. Gusto lang namin makita. Ayan, palakpakan naman po natin. Praise the Lord. And guys, sige, manatili po kayo nakatayo. Gusto lang po naming sabihin na masayang-masaya kaming nakasama namin kayo today. So we welcome you to the Great Commission Christian Ministry. Gusto ko lang sabihin po sa inyo that the Lord loves you so much. That in John 3:16, pwedeng quick lang na pa-flash. John 3:16, it says here po, sabi dyan, for God so loved the world, na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, which is ang Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ died for you, para mawala yung mga kasalanan natin and we can move forward in life. So ngayon po, the Lord is asking you and giving you this gift, which is the gift of salvation. So pwede po ba, willing po ba tayong tanggapin yung regalo ng Diyos sa inyo, ngayong hapon na to?